Humakbang na si Bogart palapit sa dalawang nakataling babae at inilahad ang hawak na cellphone sa harapan ni Nati. Matapos na salit-salitan silang tingnan, ikinatahimik yun ni Nati. Masamang tinignan si Bogart na animoy babalatan niya ng buhay. Oras na magkamali ito ng galaw. Napapahiyang tumawa si Bogart sa ginawang pagtitig lang sa kanya nang inaabutan ng cellphone. Tawagan mo fiancé mo at sabihin mo sa kanyang maganda ng 20 million na pantubos sa'yo. Utos na ikinamulagat ng mga mata ni Kriza. Kung ganoon, ang halaga ng babae, paano pa kaya siya? Malamang milyon din ang halaga na hihingin sa pamilya niya. Saan nun kukuha ang madrasta? Patong-patong ang mga problema nila. Sabihin mo rin sa kanya na huwag siya magkakamaling ipaalam ang lahat ng ito sa mga pulis. Kung gagawin niya yun, hindi kami mangingiming dalhin kayo sa bingit ng kamatayan. Mariing itinikom ni Nati ang kanyang bibig habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Bahagyang nilingon ni Kriza sa likod niyang tulala pa rin ang mga sandaling iyon. Ginapangan na ng takot ang kanyang buong katauhan. Hindi na alam ko anong gagawin ng mga sandaling iyon. Napuno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Sana talaga hindi na lang niya kinulit si Kriza. Sumama ang tingin niya kay Kriza. Kung kinausap siya nito nang matino edi wala sila doon. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat na nangyayari sa kanila. Ito ang may sala doon. Nanginginig ang mga kamay na dinampot ang cellphone ni Nati upang tawagan si Alex. Sundan niya ng tingin si Kriza. Hindi niya alam kung sinong tatawagan. Oras na sa kanya ibigay ang cellphone. Tahimik na dinayal ni Kriza ang number ni Alex. Nang marinig ang boses ng fiancé, ay hindi na napigilan ni Nati ang umiyak. Gayon din si Kriza na naubusan ng katiting na pag-asa. Iniisip pa rin ng dalaga sinong tutubos sa kanya. Kung may Alex si Nati, siya wala. Sarili na lang niya, wala siyang ibang matatakbuhan. Bukod sa kaibigang si Rita at ng kanyang madrasta ay wala ng iba pa. Alex, tawag dito ni Nati na halos malunod na sa luha. Doble ang naging sakit noon para kay Kriza. Siya dapat yon, siya dapat ang kumakausap sa lalaki. Kung hindi lang siya nito iniwan at pinagpalit sa iba, siya dapat ang nagsusumamo dito. Sa bahay ng mga Bentacourt ay alam na ng pamilya ni Nati na nakidnap siya. Nasabi na ni Alex yun sa kanila. Ilang beses nang nahimatay ang ginang nang dahil sa pag-aalala sa anak na babae. Hindi niya ma-imagine kung anong mga ginagawa ng kumuha sa kanya. Kung pera lang naman ang usapan, handa silang magbigay kahit na magkano, basta isauli ang unika iha. Hindi na ba ulit tumawag? Saan ang address? Baka kung anong gawin nila kay Nati. Hindi yun sa nisibang tao at maruming lugar. Patuloy na ngawa ng ginang na hindi na mapakali. Balot na balot sa luha ang kanyang mga mata. Alex, Nick, do something. Kilala niyo si Nati. Mabilis din yung matakot. Tahimik lang nakikinig si Nick. Nag-iisip ko anong idadahilan ko bakit biglang nakidnap ang kanyang kapatid. Wala naman silang kaaway kaya bakit merong magkaka-interes. At isa pa, anong ginagawa nito sa lugar na yun para makuha nila? Sabihin mo kahit magkano, nakahanda tayo magbigay. Dagdag ng ginang, isinandal ng ulo sa balikat ng asawa. Nasabi na ni Alex kung magkano kailangan at naihanda na rin ng pamilya yun ni Nati. Ni piso'y walang ibinigay ang lalaki. May pera naman siya pero hindi niya kayang gastusan ng ganong kalaking halaga ang fiancé. Sinubukan niyang sabihin na hati sila pero hindi pumayag ang mga magulang nito na inaasahan na niya. Laking pasalamat pa nga niya hindi siya magbibitaw ng kahit na piso. Palabas na lang ang lahat. Seryoso lang ang reaksyon ng padre di pamilya ng mga Bentacourt. Ni isang sentence ay hindi ito nagbitiw. 2 oras pang lumipas at muling tumawag ang kidnapper. Si Nati ang nakausap ni Alex na halos malagutan ng hininga sa sobrang pag-iyak habang humihingi ng tulong sa fiancé. Nang marinig yun ay halos agawin ng ginang ang cellphone kay Alex, ngunit pinigilan siya ng asawa. Naging malinaw ang gustong mangyari ng mga kidnapper na ipinangako ni Alex na susundin nila basta wag sasaktan si Nati. Huwag ka raw magsasama ng pulis, Alex. Oo kamo sige, hindi ako magsasama ng kahit na sino kung yun ang gusto nila. Ako lang ang pumunta dyan kamo. Huwag ka na umiyak Nati. Papunta na ako dyan, magkikita na tayo. Walang mangyayaring masama sa'yo, okay? Trust me babe. Unti-unti naging panatag ang kalooban ni Nati sa pangakong yun ng kanyang fiancé. Taliwas naman ang nararamdaman ni Kriza, lalo pat nilapitan siya ng isa sa mga tauhan. Malisyosong hinawakan ng kanyang hita kaya mabilis siyang nag-react na nagawa ng tanggalin ng tape sa kanyang bibig. Huwag mo kong hawakan, lumayo ka sa akin, maawa ka.
Akmang papatay na sana ni Alex ang tawag nang marinig niya ang pamilyar na boses na yon. Hindi siya maaring magkamali. Tinig yun ng dati niyang nobyang si Kriza. Napatingin na si Nick kay Alex. Malinaw niya ring narinig ang boses ng dalaga. Paano naging kasama ni Nate ang babae doon? Nai-imagine na ni Alex kung anong tangkang gawin ng mga yon sa babae. Humigpit ng hawak niya sa cellphone. Kumukulo ng dugo niya, isipin pa lang iyon. Nang iangat niyang mga matay, nagtamang mga mata nila ni Nick na parang mata ng lawi ng talim. Umayos siya ng upo. Matalinong abogado at kapag nalaman nito may pagtingin pa siya kay Kriza at niloloko lang ang kapatid, tsak na lagot siya dito. Sige, dadalhin kong 20 million pero siguraduhin yung hindi nyo gagalawin ang fiancé ko. Hindi rin ako magdadala ng pulis kagaya ng hiling nyo. Ito pa rin yung usapan natin. Good, ite-text namin ang address sa'yo. Pagkatapos noon namatay ng tawag, hinarap na ni Alex ang mga magulang ni Nati upang pakalmahin. Naiilang pa rin siya sa ginagawang paninitig ng future brother-in-law niya. Huwag po kayo mag-alala tita, tito. Iuwi ko po si Nati dito sa inyo ng walang labis o kulang. At saka walang galos. Tumango lang ang padre de pamilya. Malaking tiwala sa fiancé ng anak niyang babae. Umalis na doon si Alex upang puntahan na napag-usapang address. Nang kidnapper dala ang perang kapalit ng kalayaan ng babae nakatakdang pakasalan. Parang narinig ko sa background ang boses ni Kriza. O baka naman guni-guni lang yun. Narinig mo rin ba yun, Nick? Tanong ng ginang na may pag-alala pa rin sa kanyang tinig. Hindi umimik si Nick. Tumayo ito't kinuha ang susi ng sasakyan. Tamang kanyang narinig dahil narinig din ito ng ina. To make it sure, palihim kung susundan si Alex. Ilang sandali nakarating na ng pag-usapang lokasyon sa sinabi ng mga kidnapper si Alex. Ilang minuto siyang nanatili na muna sa loob ng sasakyan. Natatakot siya pero kailangan niya gawin iyon. Naisip niya na sana pala sinama na lang niya ang kapatid ng fiancé at pinanatili na lang niya sa loob ng sasakyan. Mukhang delikado yatang pinasok niyang iyon. Sa labas pa lang kasi ng warehouse ay nag-aabang ng ilan sa mga tauhan na mukhang halang ang mga kaluluwa. Pagkatapos ng ilan pang minuto ay malakas ang loob ng lalaking bumaba na ng sasakyan kahit na medyo dinadaga ang kanyang dibdib. Dahil naisip bigla na baka hindi tumupad ang mga kidnapper na ibigay ang fiancé niya after na makuha nilang pera. Ganun pa man ay pinili niyang maging matapang para maipakitang deserve niya si Nati. Yun lang naman ang tanging habol niya kaya pumunta. Ang magpakitang gilas na rin sa pamilya ng mga Bentacourt. Nasaan siya? Kailangan ko na muna siyang makita bago ko ibigay ang perang hinihingi niyo. Demand ni Alex sa tauhang sumalubong sa kanya. Pinilit niyang maging matigas ang muka. Yung tipong katatakutan din siya ng mga alipores ng leader ng kanilang grupo. Hindi ko to ibibigay hanggat hindi ko nakikitang maayos siya. Tinupad namin ang hiling mo, tumupad din sana kayo. Maayos akong kausap kaya sana ganun din kayo. Kaliwaan tayo, ibigay niyo sa akin at makukuha niyong halaga ng perang hinihiling niyo. Oops, sandali lang boss. Huwag ka magmadali, marunong kaming tumupad sa usapan basta maayos ka lang din. Kailangan din muna naming makita kung totoo bang pera na dala mo upang makasigurado. Baka kasi mamaya peke yan o kung hindi naman plea money lang pala. Hindi ba? Nilingon pa ng lalaki yung sa kasamahan niyang nasa likod. Napipikong nailapag ni Alex ang dala niya na isang malaking attache case kung saan nakalagay ang lahat ng pera. Excited na binuksan niya ng mga alipores at sinalat-salat. Gumuhit ng makahulog ang mga ngiti sa labi ng lalaki. Totoo yun, hindi pa sila nakontento. Dumampot pa sila't bahagyang inamoy-amoy yun at hinalukay hanggang sa kailaliman. Nang masiguradong kompletong halagang hinihingi nila ngumiti itong muli. Boss, ariglado, tunay na perang mga dala ng lalaking ito. Sigaw nitong lumingon na sa loob ng abandonadong warehouse, kung saan tahimik na nakatayo lang dito si Bogart. Gumising kanilang among nakatayo sa hindi kalayuan, dumistansya siya. Piniling wag lumapit sa kinatatayuan ni Alex. Mabuti nang hindi siya nito makita ng malapitan at baka tandaan itong kanyang muka. Mahirap na, baka isuplong pa siya nito sa mga pulis. May malaking peklat sa mukha ang lalaking yun na baka sa karahasan ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Nakakatakot to kung titingnan. Kumislap sa saya ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi ng kanyang mga utusan. Nag-thumbs up na ito bilang go signal na okay ng kanilang usapan. Sealed na yun. Ang yaman mo talaga, Alex. Mahinang sambit pa nito na muli pang umisin na parang aso ng mga sandaling iyon. So menyas na dalhin ng pera at isakay na sa sakyan niya na kaagad sinunod ng nauna niyang alipores. Papasukin na siya at ibigay ng fiancé. Madali naman tayong kausap. Tahimik na sumunod si Alex papasok ng warehouse sa mga tauhan. Bilang ang kanyang mga hakbang habang higit ang hininga.
Iisang baril ang meron siya na nakasukbit sa gilid ng bewang niya. Oras na putukan siya ng mga to. Hindi niya alam kung makakalabas pa siya doon ng buhay. Mula sa malayo na tanaw niyang kinalasan na niyang tali niya si Nati. Mabilis tong tumakbo palapit sa kanya nang makita siya at kagad na tinapon ng sarili. Para sa isang mahigpit na yakap. Babe, bakit ngayon ka lang? Malakas na palahaw nito ng iyak. Bahagyang nanginginig pang katawan ng babae, dala ng takot sa mga hindi kilalang lalaki na dumampot. Alam mo ba na kung hindi ka pumunta, ang sabi nila, pagsasamantalahan nila ako hanggang sa tuluyang mamatay. Gusto nila akong babuyin, babe. Sabog ang luhang patuloy na sumbong nito, nabalot na mapagluskan luha ang mga mata. Niyakap siya ni Alex ng mahigpit upang patahanin. Tinapik-tapik niya ang likod ng fiancé. Hindi maalis ang kanyang mga mata sa bulto ng katawan ng babaeng sa malayong harapan. Nakayok-kayok ang ulo nito na parang tinatagong mukha. Gulo-gulo rin ang buhok. Mabagal ang pagtaas at baba ng magkabila niyang balikat. Tahan na, narito na ako. Nati, tahan na. Nang marinig yun ay napangat ng mukha ni Kriza, nalalabo man ang kanyang paningin. Sa boses nito'y alam niya si Alex yon. Ganun pa man, hindi siya umaasang isasama siya nitong umalis sa lugar na yon. Malupit ang lalaki, kilala niya to. Malamang pumunta lang ito doon nung dahil sa fiancé nito at hindi siya kasama doon. Bumalong pang kanyang mga luha nang maisip niya yun. Kung tutuusin na ito pang dahilan kung bakit dinadanas niya lahat ng paghihirap niya ngayon. Ang lalaking ito ang ugat, ang puno at dulo ng lahat ng kamalasan niya sa buhay na nararanasan niya. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig sa kabila ng lahat at gusto niyang humingi ng tulong sa dating nobyo sa huling pagkakataon. Gusto niyang sumamo dito na huwag siyang iwan doon pero parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Kung kaya walang boses na lumalabas, parang pinipigilan siyang huwag magmakaawa sa lalaki. Tulungan mo ko, Alex, please. Sigaw ng isipan ni Kriza sa pamamagitan ng kanyang mga matang nakatitig sa lalaki. Ngunit nanatiling nakatingin lang ito sa kanya. Nang makita ni Bogart ang tagpong iyon ay malapad tong umisi. Binunot ang kutsilyo at hinimas-himas ang kumikintab sa dilim na talim nito. Nang mga sandaling yun ay nag-aagaw ng dilim at liwanag sa labas ng warehouse. Nang unti-unting nilalamon ng dilim. Kilala mo ba siya, Alex? Taas ni Bogart sa baba ni Kriza upang mas maging malinaw ang mukha ng dalaga sa lalaki. Nakuha nilang babaeng ito kasama ang fiancé mo kanina. Bukod sa maganda, makinis din na kutis. Baka gusto mo ba siyang kunin at isama sa pag-alis niyo dito? Hindi na makagalaw dun si Kriza na pilit inihilang mukha niya sa kami ng pangit na lalaki. Dinadalangin na kahit ngayon ay magkaroon ng habag sa kanyang dating nobyo at piliing isama siya nito. Isipin na lang sana ni Alex ang pagiging mabuti niya sa lalaki noong sila pa nito. Kunin mo na, bigyan mo na lang ako ng 2 milyon o kahit 1 milyon na lang. Pwede mong ipasa through bank kung wala ka ng dala dyang cash. Ano sa tingin mo, Alex? Kitang-kita ni Krisa kung paano napalunok ng laway ang lalaki. Sa galaw ng mga mata nito'y halatang malalim na nag-iisip. Duda siya. Parang bibiguin na naman siya ngayon. Sayang naman kung hindi mo kukunin. Pagsasawaan lang siya ng mga tauhan kung kanina pa siya atat natikman. Sa bagay, lamang tiyan din siya ng mga yan. Tsak na matutuwa ang mga tauhan ko sa reward na matatanggap. Nang marinig yun ay unti-unting gumuhong mundo ni Kriza, imposibleng mag-aksaya ang dating nobyo ng ganong halaga. Gusto pa nitong kunin ang lahat ng ari-arian nila. Gusto nitong makita siya at ang pamilya niyang gumagapang sa lusak. Yun pa kayang pag-aksayahan siya? Ang naging sagot nito sa lider na nagpapatunay sa dalaga na tama nga kanyang iniisip, never tong maawa sa kanya. Hindi ko siya kilala, malamig na sagot ni Alex. Kahit pa may bumubulong sa kanyang tenga na magkaroon ng awa sa dating nobya kahit ngayon lang. Hindi niya pag-aaksayahan to ng pera. Gawin niya na lang ang gusto niyang gawin sa kanya. Wala rin akong gaanong halaga para ipantubos sa babae ngayon ko lang naman nakita. Dugtong pa nito dito. Oras na gawin niya ni Alex ay natatakot siya na pag hinalaan ni Nick na may natitira pang pagtingin sa babae. Alam niyang alam nito na dati niya itong kasintahan. Ayaw niyang isipin itong niloloko niyang kapatid nitong babae. Kapag nangyari yon, baka bigla na lang siyang hiwalayan ni Nati. Bagay na hindi pwedeng mangyari. Kailangan niyang makuha ang babae na sa ganun ay mas lumawak pa ang impluensya ng kanyang pangalan ng dahil yon kay Nati. Hindi niya isa sa alang-alang ang pag-aabang sa maganda at malinaw niyang hinaharap dahil lang sa awang naramdaman niya para sa dating nobya na narito ngayon. Ayaw mo talaga, Mr. Agente? Ayaw mo siyang kunin? Sigurado ka na sa decision mo? Huling tawad, 250,000 na lang, Mr. Alex Argente. Ayaw mo pa rin ba? Parang sinampal ng katotohanan si Kriza na muling umiling ito. Umiwas ang tingin sa kanya't giniya na palabas ng abandonadong lugar ang kanyang fiancé na halatang shock pa rin sa mga sandaling iyon.
Gusto niyang sumigaw, ngunit pati yata boses niya ay tinakasan na siya. Tahimik na lang na bumalong ang kanyang mga luha. Kung sakaling makakalabas siya ng lugar na yon, paniguradong sobrang dumi niya ng babae at wala na siyang ipagmamalaki. Wala, uulitin ko hindi ako maglalabas ng ganyang kalaking halaga para sa isang taong hindi ko naman lubos na kilala. Nagkunwari si Alex na hindi niya napansin ang masaganang luha ni Kriza na puno ng tahimik na pakikiusap at pagmamakaawa. Hindi niya ito tutulungan. Wala siyang gagawin. Hindi niya itataya ang pangalan niya rito. Babe, sandali lang. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Nahimasmasan na sabit ni natin ang maalala si Kriza. Sino? Mapagkunwaring tanong ni Alex. Si Kriza, yung babaeng kasama ko sa loob. Nakalimutan mo na ba? Una natin siyang nakita kasama ni Peter, hindi ba? Wala akong 2 milyon o 1 milyon na dala o kahit na kalahating milyon para sa kanya. Malaking halaga na yon. Agad napigil sa kanya ni Alex. Hindi niya hayaan itong mapalapit sa dati niyang nobya. Tsak na magiging gulo yon. Ako, turunin natin sa kanyang sarili. Ako ang magbibigay ng perang hinihingi nila para lang. No, Nati. Huwag na tayong makialam. Kaya niya sarili niya. Malakas yun. Hayaan na natin siyang maiwan. Rumihistrong pagkadismaya sa mukha ni Nati sa fiancé. Pero Alex, sakay na. Dadalhin kita sa ospital. Kailangan mo magpatingin at baka may mali sa katawan mo. Bukas nito ng pintuan na dala niyang sasakyan gamit ang seryosong tinig. Babe, we can't leave na hindi siya kasama. Delikado, baka ano pang gawin nila sa katawan ng babaeng yun at problema niya na yun. Let's mind our own business, Nati. Kaya niya na sarili niya. Wika ni Alex na sumakay na rin ang sasakyan niya. Umayos ka na ng upo, isuot mo seatbelt. Walang nagawa doon si Nati kung hindi ang sundin ng gusto nito. Nilalamon pa rin ang kalooban na labis na pagkakakonsensya. Alex, sige na please. No, Nati. Kapag sinabi kong hindi, hindi. Nang marinig ni Krisa ang makina ng sasakyan ni Alex, ay lalo pang dumanak ang kanyang mga luha. Tuluyan na siyang iniwan nila doon. Hindi niya lubos maisip na wala man lang awa si Nati. Napasiksik pandalaga sa sulok na lumapit na sa kanyang bandang ilan sa mga tauhan na parang gutom na gutom ang itsura habang pinagmamasdan siya. Sayang ka naman, walang may gusto sa'yong tumulong. Meron ka bang pamilya na pwede nating tawagan sa ransom? Tanong na lalaking halos mapunit ng ngiti. Mabilis na umiling si Kriza, oras na ibigay niya ang number ng kanyang madrasta. Baka kung ano pang mangyari sa matanda, titiisin na lang niya ang mangyayari. Kung ganun, wala na kaming ibang choice kundi ang tikman ng katawan mo't isa-isa naming paglalaruan. Wala ka naman palang perang may offer sa amin. Sayang na sayang ka. Kumislap ang mga mata ng lalaki na sinimulang hawiin ang hibla ng buhok ni Kriza na tumatakip sa luhaan niyang mata. Nang matitigan nila ang mukha ng dalagay na patagto nilang mas maganda yatang babae yun sa fiancé ni Alex. Ang kaibahan lang ay mas maputi lang yun. Wag, please, maawa kayo. Huwag kayong lalapit, pakuwalan niyo na ako. Nakikiusap ako sa inyo. Samon ni Kriza na hindi na maipintang mukha sa takot. Binalot pa ng kakaibang takot ang buong katawan ni Kriza. Hindi niya na ma-imagine kapag sinimulan na nilang babuyin ang kanyang sarili. Wala man lang siyang kalaban-laban. Niwala man lang sa kanyang nais na tumulong. Talagang iniwan siya nila doon. Wala talagang asahan dito kahit na kailan. Mariing ipinikit na ng dalaga ang kanyang mga mata na magsimulang maghubad ang 3 lalaki sa harapan niya. Pinalamigan na siya ng pawis doon. Feeling niya hihimatay na siya sa sobrang takot sa maaring mangyari. Akmang lalapitan na sana ng mga lalaki si Kriza na nagsimula ng manginig ang buong katawan sa takot nang makarinig sila ng ingay sa likod ng bahagi ng warehouse. Silang 3 na lang ang tao doon dahil nauna nang umalis ang kanilang leader kasama ng iba sa mga tauhan. Sila na lang ang naiwan para sa reward na sinasabi ng boss nila sa kanila. Sino yan? Ang sumunod nangyari nakarinig na lang si Kriza ng mga daing na natamaan ng suntok at mga katawang parang nababalian ng buto. Sa dilim ng paligid, hindi niya na maaninag kung anong nangyayari sa buong paligid ng warehouse. Nang idilat niyang muli ang mga mata ay naaninag niyang malabot parang unti-unting naglalahong imahe ni Nick mula sa malayo. Bumaha pang mga luha ng dalaga doon. Dumating ba si Nick Bentacourt sa lugar para i-save siya? Kung hindi, ano naman ang ginagawa nito doon? Sa sobrang saya ng puso ni Kriza ay malakas na siyang humagulhol ng iyak. Habang umuusal ng paulit-ulit na pasasalamat, kung hindi ito dumating, hindi niya alam kung ano nang mangyayari sa kanyang katawan sa kamay ng mga lalaki. Kriza Aguilon, malalim ang boses sa tawag ni Nick sa kanyang pangalan dahilan para lalong bumalong ang luha niya. Ilang sandali pa'y napuno na ng serena
ng mobil ang mga pulis ng paligid ng warehouse upang hulihin ang mga naabotang mga lalaki nagtangkang halayin ng dalaga na bigla na lang nanghinang katawan ng mga sandaling iyon. Ano kaya mangyayari ngayong si Nick ang nagligtas kay Kriza? Nagbago na kaya ang naramdaman ni Nick para sa dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.